Paano kung ang problema mo ay asawa mo, ang anak mo, ang kapatid mo, ang magulang mo, ang taong inaasahan mo? How can you face your problem if your problem is your family? Paano mo harapin ang problema mo kung ang problema mo ay yung mga taong inaasahan mong tutulong sa'yo, pero sila pang nagbibigay ng problema sa'yo? Madali talagang makapuno. Ang problema, hindi galing sa iba, hindi galing sa mundo, kundi galing sa taong inaasahan mong kakampi mo sa pagharap ng problemang ibibigay ng iba sa iyo o ng mundo. Lalo tigat ang pamilya. Kasi sabi ko nga, bukod or next sa Diyos, sa pamilya tayo, sa mga kasama natin, sa mga taong sa atin ay mahalaga, sa komunidad natin, mga madre, doon kahugot ng pag-asa. Kaya madali kang mapupuno kasi nawawalan ka na agad ng pag-asa. Pag ganun parang mas gusto mo na lang na mag-isa kaysa sa nakikita mong lagi, kasama mong lagi, ang problema. On the other hand, kapag okay ang kasama mo, okay ang pamilya, okay ang pag-asama, walang ibinibigay na mga matitinding problema, ikaw ay masaya. Kaya, mararamdaman mo talaga at maunawaan mo yung pain at sakripisyo ng ating Panginoon. Hindi ito nagsimula nang ibigay sa Kanya yung krus. Nagsimula ito sa Kanya mga alagad. Sila ang una sa Kanyang nagbigay ng krus. Nagsimula yung hirap ni Kristo hindi sa labas, kundi sa loob. Hindi sa iba, kundi sa mga taong pinili niya, tinawag niya at itinuring niyang pamilya. At yun ang mas nakapagpahirap sa Kanya sa una pa lang. Imagine, kung sa pagpapasan ni Jesus ng krus at sa pagkapako kay Jesus sa krus, nandun ang Kanyang mga disipulo, nakasuporta sa Kanya. Di ba? Nakabubus ng moral, nakakataas ng pag-asa, para bang may boost ka na agad ng lakas. Naghihirap man ang katawan mo, pero punong-puno ng pagmamahal at suporta mula sa mga taong inaasahan mo ang puso mo. Di ba't yun ang lagi kong sinasabi? Pagurin mo na ang katawan, wag lang ang puso. At alam ito ng ating Panginoon. Kaya alam niya ang mga paghihirap mo ngayon. In particular, kung ang problema mo ay asawa mo, anak mo, kapatid mo, magulang mo, alam niya yung pain na nararamdaman mo. At higit pa sa ibang mga problema na pwedeng ibigay sa iyo ng mundo at ng iba, alam niya na ito ang mas mahirap sa iyo. Natandaan niyo yung sabi ko na mas nagiging obvious yung kadakilaan ng Diyos sa gitna ng napakatinding problema. May titindi pa bang problema kung ang problema mo ay asawa mo, anak mo, kapatid mo, pamilya mo? Mas matindi yun kaysa sa problemang ibibigay ng mundo sa iyo. Kasi ito yung problema na bigay ng taong inaasahan mo, pero siya pang nagbibigay ng problema sa iyo. Pero doon, nandun yung kasukdulan ng kademonyohan ng demonyo. Gagamitin niya yung taong malapit sa iyo. O hindi nga ba't yun ang ginawa kay Job? Sa huli, binigay ng demonyo kay Job. Namatay ang mga anak ni Job. Gagamitin talaga ng demonyo sa anumang paraan. Sabihin ng demonyo, matigas ka, ito. Pero yun ang kasukdulan. Hindi nga ba't sinasabi natin, halimbawa kapag namatay ang mahal mo, yung mahal na mahal mo, pag nalampasan ko yung problemang ito, lahat kakayanin ko. Tama yun. Kasi wala nang mas bibigat na problema doon. Katulad niyan yung kapag nalampasan ko yung problemang binibigay sa akin ng mahal ko na pumapatay sa akin, yun ang muling pagkabuhay ko kay Kristo. Doon mas mahahayag ang kadakilaan ng Diyos kapag yung pinakamatinding problema na po pwedeng ibigay ng demonyo sa iyo ay nalampasan mo. Basta ang sekreto, tulad ni Kristo, ituloy mo yung pagiging mabuting tao mo. Sabi nga po ng isang quote, every day may not be good, but there is something good in every day. Po pwedeng hindi laging maganda araw-araw, pero sa loob ng isang araw, siguradong may magandang biyaya ang Diyos sa ating buhay. Kayo po ba, kagabi, nakapagdasal ng ganito, Lord, sana po bukas
buhay pa ako. I don't know with you, pero ako, salamat Lord, hindi ako nakapagdasal. Pero hanggang ngayon, buhay ako. Hindi ko naipagdasal na sana hanggang ngayon pari ako. Hindi mo naipagdasal na sana hanggang ngayon kapiling mo ang mga mahal mo. Hindi mo naipagdadasal araw-araw na sana may negosyo ka pa rin, may trabaho ka pa rin. Pero ano? Itong mga hindi mo ipinagdarasal na ito na patuloy na binibigay ng Panginoon sa iyo, isipin mo, hindi ba mas mahalagang dihamak ang lahat ng ito kaysa mga blessing na hinihingi mo pero hindi mo pa nakukuha sa buhay? Ang nakikita mo ay ang traffic. Hindi mo man nakikita, may sasakya ka, kaya nata-traffic ka. Or at least, may pamasahe ka. Ang nakikita ng mga dumadaan dito, lalong-lalo na tuwing sasapit ang linggo, yung traffic, napaka-traffic eka niyan. Dami eka kasi nagsisimba dyan. Buisit na yan. Kaya makikita mo, bubusin na yung mga sasakyan. Parang mga nagmumura sa busina. Ang hindi nila nakikita, hindi mo nakikita. Nakatutulong yung lugar na ito para ma-inspire ang maraming tao. And for all you know, kaming mga dito nagsisimba ay nagdarasal hindi lang para sa amin, kundi para sa buong bayan. Kasama ka na hindi nagsisimba. Ang nakikita mo ay yung ang dami mong labahin. Yan, dami na namang labahin. Tampak na naman. Okay. Pero sana makita mo rin, kaya ka maraming labahin, buo ang pamilya mo. Buhay silang lahat. Wala pang nawawala at least naliligo sila. Gusto mo ba? Hindi na. Mag-amihi, magsikan na. Nakikita mo ang daming hugasin, okay. Pero pwede ka naman tulungan kahit paano ng iba. Dapat ang mas makita mo, may inihahain kang pagkain. Hindi ka nagdidildil sa asin. Tama, nakikita mo na, gulong-gulo na naman. Ang daming mga laruan, ang daming mga gamit ng bata. Nakawiwindang yan talaga. Pero sana makita mo rin, ching, di ba may mga kakilala ka? Ako may mga kakilala ko hanggang ngayon pinagdarasal ko na magkaanak na. Kasi yung mga binili nilang gamit para sa mga anak sana nila, yung mga binili nilang laruan, pinagmamasdan na lamang nila, hindi magulo kasi wala silang anak kahit isa. Kagabi meron akong kausap. May sakit siya, stage 4 cancer. Malamang nanonood siya. I love you po, ate. Ang gustong-gusto kong sinabi niya, Father, nakahanda na naman ako. At kahit minsan, hindi ko kinuwestiyon ng Diyos kung bakit ganito ang sakit ko. Hindi ko siya kinuwestiyon. Bakit ako? Sa loob-loob ko, ano gusto mo ako? Pero hindi niya sinabi yun. Hindi nga niya kinuwestiyon ng Panginoon. Ang sabi ko sa kanya, ate, yan palang malaki ng biyaya. Akala mo lang ikaw yung sumasampalataya sa Kanya. Akala mo lang ikaw yung nakakapit sa Kanya. Ang hindi mo alam, siyang nakakapit sa iyo. Hawak-hawak ka niya na para pang sinasabi niya sa iyo, huwag kang magtatampo ha. May mga mas maganda pa akong plano para sa iyo. Kapit lang, balang araw maintindihan mo. Blessing you! Blessing you! Sapagkat ang pinakamatindi na po pwedeng mangyari sa atin, ay hindi yung magkasakit tayo, hindi yung mamatay tayo, kundi yung magtampo tayo at malayo tayo sa Panginoon. Yun! Ang pinakamatindi na po pwedeng mangyari sa atin. At tandaan natin ang blessing na po pwedeng mangyari sa atin. Ang pinakamaganda ay yung maramdaman mo habang ikay nabubuhay dito sa mundo. Ano man ang mangyari sa buhay mo, ang Diyos ay kasama mo. Hindi naman niya ipinangako talaga na mawawala ang lahat ng ating mga problema. Ang ipinangako niya, ikaw ay sasamahan ko. Kaya't kapag yan ay nararamdaman mo, yun ang blessing sa buhay mo. Hindi yung wala kang problema, kundi yung kahit wala kang problema o may problema ka, ramdam mo, kasama mo siya. And ultimately, ang pinakamahalagang blessing ay yung tayo ay kanyang makasama. Kaya kung ano man yung hinihiling mo na makakaapekto sa layunin niya, na ikaw ay makasama niya sa langit, kung yun ay makapagpapalayo sa iyo sa kanya, hindi niya ibibigay yun. In the same vein of thought, na kahit yung problema na alam niya na kapag nangyari sa buhay mo ay mas mapapalapit ka sa kanya, ihalaw niya. Kasi more than the blessing and even, lalo na, more than the suffering,
Ultimately, ang gusto ng Diyos, ikaw ay kanyang makapiling. Pagpunta natin ng langit, lahat ng yan ay maintindihan natin. Pagpunta natin ng langit at sabihin natin, ay tama, sulit. Ay, dapat pala dati na ako namatay eh. Totoo. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon sa ating first reading, ano man ang blessing na ibinigay ko noon sa pamamagitan ni Aaron, ibibigay ko sa iyo ngayon. Ano ang sabi niya? I will bless you and keep you. Pero parang sinasabi sa atin ng Panginoon, like Mary, also keep me sa puso mo. Yung alaala ng mga blessings ko, lagi mong isipin sa puso at buhay mo. Napanood ko eksena, Superman series o kaya pelikula. May nagliliyab na building, hanggang tupok na tupok. Eh merong isang lalaki na kinakailangan iligtas. Si Superman, bilis. Kinuha niya yung lalaki, nilipad niya. He flew him out of the burning building. Yay! Ligtas na. Kaya lang ang Superman, hindi nagtigil sa kakalipad. Lipad ng lipad. Hanggang sa outer space na. Kaya makikita mo yung eksena nung iniligtas yung lalaki from the burning building, masaya, ay, salamat. Pero nung umangat, nasa Pluto na yata. Sabi nung lalaki, teka, iniligtas ako mula sa nag-aapoy na building ngayon. Papatayin ako sa kaba dito. Nang ma-sense ito ni Superman, sabi ni Superman sa kanya, what makes you think na ako na nagligtas sa iyo kanina ang magbabagsak sa iyo ngayon? What makes you think na iniligtas kita para lamang ngayon ay ipahamak kita? Kapatid, fiction lang yon. Ang totoong Superman natin ay ang ating super na Panginoon. Ang dami nating pinagdaanan, tinulungan kita, ang daming problema na isalba. Nagkaroon pa ng pandemya, hanggang ngayon may pandemya, tinulungan kita. What makes you think na sinamahan kita hanggang ngayon, iiwan kita pagdating ng, no, hindi ako ganon. Hindi ganon ang Panginoon. Yun sana mga kapatid ang ating makita, ha?